Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po. Ito hong naging pahayag po, mga kabida, ni House of Representatives spokesperson attorney Princess Abante, patungkol ho dito sa plano ho ni Speaker Martin Romualdez sa 2028. May sinabi kasi ito hong si attorney Abante, mga kabida, na wala ho daw plano ito hong si Speaker Romualdez na umakyat sa mas mataas na posisyon, Okay, mga kabida, kaysa dito ho sa pagiging Speaker of the House sa 2028 presidential elections, po. Okay, babasahin ko lang po, ito hong balita. Okay, post po, mga kabida, ng Optic Politics. Ito, maganda yung kanila pong caption ho dito, hala, hindi raw siya interesado, Ito yung caption po ni Optic Politics sa kanyang post na sabi po dito, Romualdez not interested in higher posts in 2028, says House Spokes. Ayun. So hindi daw interesado si Speaker Romualdez na tumakbo mas mataas o sa mas mataas na posisyon kaysa dito sa pagiging Speaker of the House. Mga kabida. Okay? I don't know kasi alam naman po natin yung politiko pag malayo pa, sasabihin ho na wala po akong interest, hindi po ako tatakbo, pero pagdating ho ng panahon na medyo alanganin na po yung time, mga kabida, bigla hong kumambyo, mga kabida. At sasabihin, tatakbo po ako kasi yun yung demand po ng aking mga constituents, ng ating mga kababayan. Yun yung, kumbaga, gas-gas na linya, mga kabida, ng mga politiko, Ang sabi dito, Romualdez not interested in higher post in 2028. Baka po, totoo nga, na hindi ho siya interested sa higher post. Pero doon ho sa highest post, baka posible pa po, Kasi higher post So possibility dyan is either senador or vice president, vice president po, mga kabida. So, hindi ko siya interesado po dyan sa dalawang mga positions na yan, Vice Presidency at pagiging senador. Pero yung pagiging presidente po ng Pilipinas, baka pwede po, mga kabida. Kasi sabi po niya dito sabi ng kanyang spokesperson is higher post. Hindi naman po sinabi na highest post, Okay? Eto, magbasa ko tayo ng comment mula sa kanyang o kanilang mga supporters, followers ng Optic Politics, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po. By the way, itong post po ng Optic Politics po, mga kabida, meron pong 3,900 reactions, meron pong 1,100 comments, at 65 shares po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po yung mga reactions po dito, Alright, may nagsabi ho dito, not higher, but highest. Totoo nga yung sinabi ko po kanina Baka hindi ho siya interesado sa higher Ang gusto po niya yung highest. Okay? Eto pa po, tell it to the Marines. Ayaw talaga nilang maniniwala kay Kay Romualdez, po. Okay? He is only after his pocket and not the position. Basta gusto lang niyang puno. Gaba ray imo tambi, Ito yung sabi po nila. He was interested, but then he was slapped with the truth that no one's interested in him. Okay? Kaya nga paano siya maging interesado po dyan? Kahit na po yung survey po, mga kabida, napakababa po, Para bang wala bang interest yung mga Pilipino sa kanya. Mantakin nyo, yung survey po, yung trust rating po niya, nasa 14% lang po. Okay? So, walang guts talaga, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Kasi kakainin lang po siya ni VP Sara dyan, mga kabida. Eto pa po. Baka madami ka na naman ipa-disqualify. Alright? Wala nang pag-asa si Tambaloslos, hindi niya kakayanin si VP Sara. Halos lahat ng paninira ginamit na niya at billions of public funds ay winaldas para lang
i-topple down ang mga Duterte pero lalong lumakas si VP Sara. Ito pa po, no? Mamumudmud ka ba ng perang hindi sa inyo kung wala kang interest? Sasabihin mo wala ka kasi pag-asa. Kahit ano ang gawin mo, di ka talaga mananalo kay Inday. Yan ang masakit dyan. Alright? Sabi mo lang yan, ngunit ang totoo, malaki ang hangad mong umakyat. Pinakita mo na ito sa ilang paraan, ginamitan ng pera ng taong bayan ng ilang billions, ngunit pumalpak. Ito pa po, ano? Actions speak louder than words. At saka ang kanyang pagkatao na ipinakita sa publiko ay nagsasabing gahaman siya sa kapangyarihan. Halimbawa, yung pag pinadisqualify niya ang kalaban niya nung last midterm election, takot mawalan ng posisyon. Sa HR, nanigurado ang gahaman na walang kukontra sa kanya. Hawak niya ang COMELEC kasi sa dami ba namang nakulimbat na pera, hindi po o hindi bobo ang taong bayan. Ayan. Naku, wag niyo na kaming lulukuhin. Diyos ko, kilala ka na namin. Pahirap ka sa bansa. Kawawa ang bansa sa inyo. Ubos na ang pera ng bayan. Sayang ambag namin mga OFWs sa bansa. Kaya lang nakikinabang. Kayo lang nakikinabang. Ayan. Ayan. Marami pa po dito, ano? Yung mga reactions na against po kay Speaker Romualdez po, mga kabida. Kaya nga, tama yung sinabi po ng isa sa mga nag-react ko dito na hindi po higher position yung kanyang gusto, kundi yung highest position po, mga kabida. Yung pagiging presidente po ng Pilipinas. Kasi yun naman talaga yung target eh. Okay, kahit sabihin po ni Speaker Romualdez na hindi po niya o hindi po siya interesado po dun. Imposible po yun, sa mga galaw lang po ni Romualdez po, mga kabida, po, hindi ho malayo yung posibilidad na baka tatakbo bilang presidente po ng Pilipinas. Ang tanong kasi ho dito, kakayanin ba niya ito hong si VP Sara po, mga kabida? Kung pagbabatayan po natin yung kanya hong trust ratings po, napakalayo po, Okay? Napakalayo. Hindi talaga mananalo po ito kung si Speaker Romualdez, mga kabida. Kaya kung may plano po siya sa 2028, ngayon umpisahan na po niya yung mga pagbabago po, Okay? Kasi lumabas kasi na gahaman po ito kung si si Speaker Romualdez po, mga kabida. You can observe it, 'di ba? Yung the way he treats himself, parang Pangulo po ng Pilipinas. Nagpapapicture, kahilera yung mga top-ranking officials po ng AFP, parang presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Diba? Mamibigay po ng pera, parang Pangulo po ng Pilipinas. Parang ganun eh. May pakiusap ang Pangulo na wag ituloy ang impeachment, hindi po sinusunod. Diba? Parang mga ganun. Yung mga ganung bagay po, na simpleng-simple lang po yan, mga kabida, pero malaki yung indikasyon, mga kabida. So ako, personally, hindi ako naniniwala na wala ko siyang plano sa 2028. Meron talagang plano yan, mga kabida. Kahit na po sabihin po nila na kulelat ito kung si Speaker Romualdez sa survey, kulelat sa kanya hong trust ratings, pero malay natin, baka may twist. Yun yung aabangan po ng kalaban po ni Speaker Romualdez, mga kabida. Okay? Sinasabi po nila, wala akong pag-asa yan. Okay, titingnan natin. Alright? So, yun lang po. Para po sa inyo, mga kabida, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po.